Mahigit isang taon nang humihina ang Russia dahil sa estratehiya ng Ukraine sa pag-atake. Ngunit ang problema sa estratehiya yon ay long-range drone lang ang gamit ng Ukraine na kulang sa lakas para magdulot ng permanenteng pinsala. Hindi na ngayon. Inilunsad na ng Ukraine ang kanilang henyong pink na estratehiya para makamit ang ganap na tagumpay laban sa Russia. Lumipad na ang Flamingo at malapit na nitong tapusin ang Russia. Pinag-isa ng bagong estratehiya ang lakas, katumpakan, mga misil, drone, malalalim na atake, at ganap na pagwasak sa makinarya ng digmaan ng Russia. Nakita natin ang perpektong halimbawa ng pink na estratehiya ng Ukraine noong Pebrero 21. Kinumpirma ng General Staff ng Ukraine na ginamit nilang Flamingo missiles laban sa isa sa pinakamahahalagang target sa Russia. Ang pink na banta ng Ukraine ay naglakbay ng mahigit 1,400 kilometro o 870 milya para direktang tamaan ang Votkinsk missile plant sa Udmurt Republic ng Russia. Napakalubhahan ng pag-atake based sa frame-by-frame na pagsusuri ng footage ng Flamingo missiles ng Ukraine na humahagupit sa planta na inilathala ng Defense Express. Sa footage, makikita natin ang Flamingo na tumatama ng eksakto, indikasyon ng gumaganang guidance system sa terminal phase. Sumusuporta sa sistemang ginamit para gabayan ito ng daan-daang milya papuntang target. Mukhang kaya ring tumagos ng Flamingo. Makikita sa footage na tinamaan ng misil ng Ukraine ang pader ng workshop sa Votkinsk, kasunod ng dalawang malinaw na kislap sa kabilang panig ng gusali. Hindi agad sumabog ang Flamingo. Pumasok muna ito sa target bago sumabog, kaya mas malaki ang pinsala. Ayon sa Defense Express, lumaganap ang blast wave sa buong workshop at malakas ito kaya nagdulot ng pinsala sa estruktura na sumira sa buong pasilidad. Ito ang bagong pink na estratehiya ngayon. Isang mapanirang propesya ng kung anong darating para sa Rusya na tatalakayin natin sa loob lamang ng ilang minuto. Bago yon, mas naging matagumpay ang pag-atake ng Ukraine kaysa sa gustong ipaniwala ng Rusya sa inyo. Ipinapakita ng mga satellite images na inilatala ng BBC ang napakalaking butas na nalikas sa isa sa mga paggawaan ng Votkinsk na nagpapakita na tinamaan ng Ukraine ng direkta ang isang planta na gumagawa ng ilan sa pinakamahalagang misil ng Rusya. Pinaniniwala ang dito ginagawa ang mga misil na Iskander, Yars, Bulava at Oreshnik. Ayon sa Defense Express, bukas pa ang mga ilaw ng tamaan ng Flamingo missile ng Ukraine. Nandun ang mga Ruso nung dumating ang pink na sandata. Pagdating ng Flamingo, sunod-sunod na dumating ang mga misil. Pagkatapos ng pag-atake, pinuri ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang bagong pink na estratehiya ng Ukraine. Ayon sa Pravda, sinabi ni Zelensky na lahat ng misil na pinapadala ng Ukraine sa pangunahing pabrika ng misil ng Russia ay tumama sa Votkinsk. Ipinapahiwatig nito na labis na kulang ang Russia sa mga air defense na kailangan nito upang mapigilan ang bagong sandata ng Ukraine sa malalawak na bahagi ng teritoryo nito na umaabot ng daan-daang milya. Hindi ko sasabihin kung ilang Flamingo missile ang ginamit. Ang masasabi ko lang, may na-intercept ng Russian air defense, may hindi, at may direktang tumama. Ang mahalaga, lahat ng missile na inilunsad ay tumama sa target, ayon kay Zelensky. Mataas ang kalidad at tumpak ang Flamingo, ayon sa Pangulo ng Ukraine. Nakita natin ang mga resulta noong Pebrero 21, pero ngayon lang, nakamit ng Ukraine ang isang bagay na bago para sa kanila. Hindi na rin bago sa bansa ang malalalim na pag-atake. Noong 2025, naabot ng long-range drone ng Ukraine ang pinakamalaking tagumpay. Nawasak ang mga pasilidad ng pagpipino ng langis ng Russia. Noong 2025, napahinto ng Ukraine ang halos 38% ng kapasidad ng pagpipino ng Russia gamit halos long-range drone lang. Magandang resulta ito para sa Ukraine, pero laging may puwang para pagbutihin, kaya dito papasok ang pink na estratehiya. Unang beses ginawa ng Ukraine sa Votkinsk, ito sa digmaan, kahit nagamit na nila ang Flamingo missiles bago Pebrero 21. Sabi ni Fabian Hoffman, Doctoral Research Fellow sa Universidad ng Oslo. Si Hoffman, mula sa institusyong nagsasaliksik ng misil at depensa, ay nagsabi sa Kyiv Independent na kakaiba ang nangyari noong Pebrero 21 kumpara sa mga naunang nakita mula sa Ukraine. Noong gabi ng ika-20 hanggang ika-21 ng Pebrero, unang beses na matagumpay na tinamaan ng Ukraine ang mahalagang target ng industriya ng misil ng Russia, gamit ang mabigat na misil ayon kay Hoffman. Ang dating estratehiya na nakabatay sa mga drone ay nagkaroon na ngayon ng malaking pag-upgrade. Ang plano ng Ukraine, habang ito ay nagiging pink, ay simula ng dagdagan ng kanilang arsenal ng malalayang strike na mga drone gamit ang mga mabibigat na sandata tulad ng Flamingo
upang magkaroon sila ng mas maraming opsyon. Ang napakalaking drone swarm na may kasamang Flamingo missile ay pwedeng makatulong sa Ukraine na mapabagsak ang depensa sa himpapawid ng Russia. Pwedeng gamitin ng Flamingo para targetin ang mahahalagang bahagi ng industriya ng depensa ng Russia, habang pinapahina ng mga drone ang produksyon ng enerhiya at iba pang hindi gaanong protektadong ari-arian ng Russia. Ito ang deep strike strategy ng Ukraine, hindi gaya ng karaniwan mong alam. Tatalakayin pa natin ang estratehiyang yon at ang kahulugan nito para sa Russia mamaya. Isa pang unang nagawa ng Ukraine noong Pebrero 21 ay ang pagpapagana ng isang hindi pa nangyayaring missile alert na tumunog sa buong Russia. Iniulat ng Kyiv Independent noong Pebrero 27 nang Votkinsk ay hindi lang target ng Ukraine noong Pebrero 21. Nakagugulat na 13 rehiyon ng Russia ang naglabas ng missile alert at ang ilan dito ay kasing layo ng Orenburg Oblast na matatagpuan sa timog bundok Ural at humigit kumulang 1,000 kilometro o mahigit 600 at 20 milyo ang layo mula sa Ukraine. Sa 13 rehiyon, 8 ang unang beses na naglabas ng missile alert mula nang simula ni Putin ang pananakop sa Ukraine. Sa lahat ng Flamingo missiles na pinadala ng Ukraine sa Russia noong Pebrero, 21 lang ang nakumpirmang napabagsak ng Russia. Yan ay ayon sa kumpirmasyon ng Russia. Sabi ng autoridad sa Chuvash Republic, napabagsak nila ang isang Flamingo gamit ang air defense systems nila. Ayon sa Kyiv Independent, isa pang missile ng Ukraine ang nawala ng direksyon na nagpapatunay sa sinabi ni Zelensky sa kanyang video. Hindi lang nakakatakot na nakalipad na si Flamingo. Mas nakakatakot na ginagawa ng Flamingo ang eksaktong layunin nito. Pink na ang bagong uso sa Ukraine at si Flamingo ang sandatang ipinagmamalaki ng bansa. Matapos i-anunsyo noong taginit ng 2025, tumahimik ang balita tungkol kay Flamingo at pag-unlad nito bago ito gamitin ng Ukraine laban sa Russia. Natuklasan natin na ang mga misyon ng Ukraine na hybrid ng drone at misil ay mas mabilis at malakas kaysa sa mga long-range drone na ginamit nila noong halos buong 2025. Ang mga drone na yon ay karaniwang kaya maglakbay sa bilis na 250 hanggang 350 kilometro kada oras o 155 hanggang 217 milya kada oras, na sa teorya ay mas napapadali para pabagsakin ang mga ito. Ang dami ng matagumpay na pag-atake na inilunsad ng Ukraine gamit ang mga drone na ito ay nagpapahiwatig na ang inaakalang kadalian ng depensa ay hindi talaga ayon sa inaasahan ng Russia. Pero mas delikado pa rin ang Flamingo. Kaya nitong umabot sa bilis na 100 kilometro kada oras, 560 milya kada oras, at mapanatili yon sa loob ng 3,000 kilometro, 1,860 milya. At kapag dumating ang Flamingo sa target nito, hindi ito nagdadala ng maliit na warhead na karaniwang nilalagay sa mga pangkaraniwang long-range na drone. Hindi ito basta ilang kilong pampasabog na nadadala sa Votkinsk. Bawat Flamingo ay may 1,000 at 100 at 50 kilo o humigit, kumulang 2,000 at 500 libra na warhead ayon sa International Institute for Strategic Studies o IISS. Hindi ito karaniwang long-range na sandata. Isa ito sa pinakamalaki at pinakamalayong ground-launched cruise missile systems sa mundo, ayon sa IISS. At dinisenyo rin ito para maging kasing mura hanggat maaari. Hindi pa sinasabi ng Ukraine ang eksaktong gastos ng produksyon, pero tinatayang nasa $500,000 bawat isa ang bagong sandata nila. Mas mura kaysa karaniwang cruise missile. Halimbawa, ang US Tomahawk ay nagkakahalaga ng higit sa $1.4 milyong bawat isa. At kahit ang pinakamalayang variant nito ay mas maiksi pa ng 300 milya kumpara sa Flamingo. Hindi sapat na sabihing, malinaw na ang Flamingo ay isang malaking pag-unlad kumpara sa mga drone ng Ukraine. At itong pag-unlad na ito ang nagbibigay daan sa malalalim na pag-atake, pero hindi tulad ng nakasanayan natin para sa Ukraine. Bago natin talakayin yan, kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong mas marami pa, mag-subscribe ka sa The Military Show. Lingguhan naming sinusuri ito. Ipinaliwanag ni Hoffman ang kakaibang na ibibigay ng Flamingo kumpara sa mga drone ng Ukraine. At tugma ang opinyon niya sa nakita natin sa pagsusuri ng Defense Express na tinalakay sa video. Ang long-range drone ay kadalasang sumasabog sa labas, habang ang Flamingo ay posibleng makapasok muna sa target bago sumabog. Kaya mas malaki ang pinsala. Dagdag pa ni Hoffman, mas matindi ang pinsala nito kaysa sa pagtama ng long-range drone. Ito ang pangunahing dahilan kaya malaking problema para sa Russia ang bagong pink na estratehiya ng Ukraine. Ang meron ngayon ng Ukraine ay isang sandata na mas malakas ang tama kaysa sa kahit ano pa mang nasa arsenal nila,
kayang maglakbay ng sobrang lalim sa loob ng Russia, na pati mga target na hindi inakala ni Putin na pwedeng maabot ay nasa radar na ng Ukraine. At, gaya ng nakita sa Votkinsk, kayang tamaan mismo ang gustong tamaan ng Ukraine. Kahit matapos maglakbay ng daan-daang milya. Pinalakas ng Ukraine ang kakayahan nitong umatake ng malalayong target. Ayon sa National Security and Defense Council ng Ukraine, direktang naapektuhan ng mga pag-atake ang posisyon ng Russia sa digmaan. Muli, nakikita natin ito sa Votkinsk. Ang pansamantalang pagtigil ng Ukraine sa mahalagang linya ng produksyon ng misil ay nagdudulot ng malaking epekto sa Russia, na lalo pang lumalala pagdating sa Ukraine. Hindi na makakagawa ng mga misil. Napipilitan ng Russia na umasa sa natitirang imbentaryo para sa long-range na pag-atake. Pag naubos ang imbentaryo, di na kayang atakihin ng Russia ang Ukraine mula malayo. Sa lupa, napipilitan ng mga sundalo na umatake sa depensang hindi napahina ng misal ng Russia. Kaya mas matibay ang depensa ng Ukraine. Dahil sa depensang yon, dumarami ang nasasawing sundalo ng Russia. Dagdag sa 1,200,000 at 66,000 kaswalti mula simula ng kanilang pananakop. Wala namang bago sa sinusubukang makamit ng Ukraine gamit ang deep strike na paraan. Ang bago rito ay ang lakas ng pink na estratehiya. Kung dati isa o dalawang bahagi lang ng makinang pandigma ng Russia ang kayang tanggalin ng Ukraine, ngayon kayanan nilang sirain ang malalaking bahagi ng makina. Maaring maging permanente ang pansamantalang pagkawala ng kapasidad dahil sa Flamingo. Nagiging mahina ang mga target na hindi maabot ng drone ng Ukraine, gaya ng missile facility sa Votkinsk. Biglang kinaharap ni Putin at mga kasabot sa Kremlin ang bagong sandatang direktang tumatama at mas nakakabahala sa Russia, na hindi rin ganon kahina laban sa depensa ng himpapawid gaya ng inaakala ni Putin. Ang pink na estratehiyang ito ay nagbibigay sa Ukraine ng malaking kalamangan sa usapang pangkapayapaan sa Russia. Noong Disyembre, napansin ni Vikram Mittal ng Forbes na ang dumaraming malalayong drone strike ng Ukraine noong huling bahagi ng 2025 ay epektibong nagpapahina sa Russia. Malaki ang nabawas sa pangmatagalang kakayahan ng Russia sa digmaan dahil sa mga drone strike na ito. Tinaman nila sa iba't ibang antas, direktang tinatarget ang mga puwersa ng Russia. Nililimitahan ang kakayahan nila mag-supply sa mga ito at binabawasan ng mga yaman na magagamit para punduhan ang mga sundalo at kagamitan, ayon kay Mittal. Dagdag pa niya, maaaring gamitin ng Ukraine ang tagumpay ng kanilang mga strike noong 2025 bilang patunay na kaya nilang tamaan ang mga estratehikong target sa loob mismo ng Rusya kapag nakikipag-usap tungkol sa kapayapaan. Ngayon, isipin mong mas malaki pa ang kalamangan. Hindi na lang basta natatamaan ng Ukraine ang mga estratehikong target. Kaya ng Ukraine natamaan ng mga iyon gamit ang sandatang kayang burahin ng tuluyan ang mga target sa mapa. Pinakamagandang ipinaliwanag ito ni Valery Romanenko, senior researcher ng State Aviation Museum, nang ma-interview siya ng Radio NV noong Agosto. Ibig sabihin nito, kung tatamaan nito ang isang pasilidad ng industriyang militar ng Russia, mga pabrika na gumagawa ng mga sandatang ginagamit laban sa Ukraine, dalawang direktang tama lang ay sapat na para mapatigil ang operasyon ng alinmang ganong planta nang hindi bababa sa 1 taon. Ayon kay Romanenko, ang tama ay mag-iwan ng hukay na 20 metro ang lapad, na naglalagay sa atin sa patas na laban sa mga Ruso. Sabi ni Romanenko, ang pink na estratehiya ng Ukraine ay nangangahulugang halos 70% ng industriyang militar ng Russia ay maabot na ng Ukraine. Sa mas maraming upgrade, posibleng maging susi ang Flamingo sa pagwasak ng natitirang 10%, pati na mga planta ng Su-34 fighter jet ng Russia na ginagamit pambomba sa Ukraine. Dagdag pa, ipinaliwanag ni Romanenko kung paano matutarget ng Ukraine ang Votkinsk sa kanyang Agosto na panayam. Makalipas ang halos kalahating taon, eksaktong ginawa ng Flamingo ang sinabi ng mga eksperto sa aviation na magagawa nito. Ganito ang ibig sabihin ng pink na estratehiya sa teorya. Maaring ituro ng Ukraine ang Flamingo bilang sandatang hindi inasahan ni Putin na posibleng magpahina sa kakayahan ng Russia sa digmaan sa bagong paraan. Ang matinding pinsala sa makinarya ng digmaan ng Russia ay nagiging ganap na pagwasak sa kakayahan ni Putin sa digmaan. At sa usaping budget, ang mas mabibigat na pag-atake ay nangangahulugan ng mas maraming perang nawawala at mas marami pang kailangang gastusin para sa mga pagkukumpuni. Gayunpaman, may practical ding aspeto ng pink na estratehiya. Kahit malakas, hindi perpektong sandatang Flamingo. Napatunayan ito ni Rusya at Zelensky matapos ang atake sa Votkinsk. Ang katotohanan ito ang maaring magtulak sa Ukraine na tularan ng paraan ng Rusya pagdating sa mga long-range na pag-atake,
kung saan sinusubukan nilang malusutan ng air defenses gamit ang mga drone upang bigyan daan ang mas malalakas na missile na makalusot at tumama sa kanilang mga target. Binigyang diin ni Mittal ng estratehiyang ito ay nakadepende sa produksyon kung nais ng Ukraine na magtagumpay. Pag-usapan natin yan mamaya. Sabi ni Mittal, ang kombinasyon ng missile at drone tactics ng Rusya na malawakan nilang ginamit sa ikalawang bahagi ng 2025 ay may benepisyo at magandang tularan ng Ukraine. Itinuro ni Mittal ang pag-atake noong Oktubre 2 na may 7 Iskander-M ballistic missiles, 7 Kh-5969 at 21 Iskander-K cruise missiles. Sabay na, pumasok sa Ukraine ang lahat ng missile at 381 drones mula sa border regions, 78 drones at 18 missiles, kabilang ang lahat ng Iskander-M ballistic missiles ang tumama sa mga target. Ayon kay Mittal, ang pag-ataking ito ay nagpapakitang binago ng Rusya ang estratehiya sa paggamit ng drone at missile. Mas kaunti, ngunit mas malalaking sabayang atake na laban sa Ukraine. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga pag-ataking ito, na nangyayari ng ilang beses kada buwan, at ng halos araw-araw na mga pag-atake, gamit lang ang drone na inilulunsad ng Rusya, nagagawa ng Rusya na mapuno at malampasan ng depensa sa himpapawid ng Ukraine, kaya nakakapasok ang kanilang pinakamalalakas na missile. Isa itong estratehiya na ginagamit ng Rusya upang magdulot ng matinding pinsala sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Ngayon, ang pink na estratehiya ay nakatakdang magbigay ng ganti. Ang maaaring makita natin mula sa Ukraine ay ang pagtitipid nila ng maraming Flamingo missile habang patuloy silang umaatake sa Russia gamit ang mga drone. Pagsapat ng naipong Flamingo, inilulunsad ang malalaking pag-atake tulad noong Pebrero 21, kaya mas malaki ang tsansa ng Flamingo na tamaan ng mga target. Ang Votkings ay napinsala dahil sa pag-atake, kaya inaasahan naming mag-uulat tungkol sa katulad na hakbang ng Ukraine sa unang kalahati ng Marso. Kailangan ding makasabay ang produksyon para maabot ng pink na estratehiya ang potensyal nito. Malapit nang makuha ng Ukraine ang kinakailangang bilang ng drone. Ayon kay Zelensky, nakagawa ang Ukraine ng hindi bababa sa 30,000 na long-range na drone noong 2025. Kaya malamang ay maaabot o mahihigitan pa nila ang bilang na ito sa 2026. Ang 30,000 drone kada taon ay katumbas ng 2,500 drone bawat buwan. Hindi man kasing dami ng drones ng Russia. Sapat ng mga ito para i-overwhelm ang air defenses sa mga target na lugar ng Ukraine gamit ang Flamingo. Binigyang diin ni Hoffman ang hamon ng produksyon ng Ukraine. Ayon kay Hoffman sa Kyiv Independent, sa pananaw ng Ukraine, mainam na magpatuloy sa paggawa ng maraming long-range drone at palakasin ang deep strike arsenal gamit ang mga missile tulad ng Flamingo, Long Neptune at Sapsan. Kung tataas ang produksyon ng long-range drone, dapat yakin ng Ukraine na sapat ang Flamingo missile para epektibo ang pink na estratehiya nila. Sa ngayon, hindi natin masabi ng tiyak kung nangyayari nga ito. Noong Agosto, sinabi ng New Voice of Ukraine na layunin nilang gumawa ng 50 Flamingo missile bawat buwan, na aabot sa gastos na $25 bilyong kada buwan. Noong Nobyembre, sinabi ng Farpoint gumagawa ng Flamingo missiles na nakakatapos sila ng 3 projectile kada araw. Doble sa target, pero doble rin ang gastos. Gayunpaman, kung ang pink na estratehiya ay tungkol sa pag-iipon ng mga stockpile, gaya ng ginagawa ng Russia sa kanilang mga missile, at pagkatapos ay ilulunsad ang mga ito sa tamang sandali kapag ang depensa sa himpapawid ng Russia ay humina o nalampasan, tama ang ginagawa ng Ukraine sa Flamingo. Ang 50 Flamingo missile kada buwan ay 600 sa isang taon. Maaring mas marami pa kung ang Farpoint ay gumagawa ng 3 bawat araw. At balak nito mag-alok ng standard production package sa ibang mga bansa, kung saan magpuproduce ito ng batch ng Flamingo missile na sasagutin ng mga bumibili, na ang kalahati ng mga missile ay mananatili sa Ukraine at ang kalahati ay mapupunta sa bumibili, kung magkatotoo ito. Kung magiging ayon sa planong lahat para sa Ukraine, ang pink na estratehiya ay maaaring maging dahilan ng pagtatapos ng digmaan. Masusunog ang Russia sa mga lugar na akala ni Putin ay ligtas. At bawat Flamingo na tumatama ay nagpapahina sa Russia sa Ukraine. Sa totoo lang, hindi na nakakagulat ang ginawa ng Ukraine gamit ang Flamingo noong Pebrero 21. Muling pinabagsak ng Ukraine ang mga ambisyon ni Putin sa Oreshnik. Ilang linggo lang, bago noon gamit ang Flamingo. Unti-unting sinisira ng Ukraine ang missile strategy ng Russia. Alamin kung paano sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang balita sa mga bagong inobasyon ng Ukraine. Salamat sa panonood!